So yun, good morning mga paps, mga padyak. Ayan, sagutin natin yung mga madalas na tanong sa akin about sa mga hubs. Ayan, sa mga nagtatanong ng mga boost type na hubs, kung bakit nga ba mahirap pa rin maghanap ng mga boost type lalo na sa mga middle end na hubs. Ayan, yung mga nagre-range ng mga 5,000 pababa. Ayan, ito yung reason. At madali lang din naman solusyonan. Kaya sa bumili ka ng mga mamahaling brand na hubs na mga boost type, gawin mo na lang to sa hubs mo. And lalo na kung naka-throw axle ka ngayon. Ayan, meron tayong sample dito. Meron tayo ditong Hubs Pro 1 non-boost. Ayan. Makikita nyo dito, ang lapad ng mga non-boost sa pangharap is 100 mm. Ayan. Dito sa likod, 142. Ayan. Tapos meron siyang conversion na pang QR 9 tsaka 135. Yan. So dito tayo sa port. Ayan. Kunwari, yung hubs nyo na nabili o di kayo yung ginagamit ngayon is non-boost. Gumagamit kayo ngayon, nag-upgrade kayo ng port na mga boost type. Ayan. May pansin nyo, hindi siya magkakasya. Malaki. Luwag. Ayan. Marami rin kasi ako na-encounter na newbie sa pagbabike. Yan, di nila alam yung boost tsaka non-boost na parts. So, pakita ko sa inyo dito ngayon. Yan, papakita ko sa inyo ngayon pag sinalpak yung non-boost sa boost na port. Yan, mapapansin nyo dito. Yan, pag nilagay natin yung axle, mapapansin nyo, ang laki ng uwang niya. Aalog-alog yung mismong hubs natin. Ayan. So, kailangan natin ngayon na conversion. Ayan. Ito yung hubs conversion para maging boost yung hubs natin. Ayan. Meron tayong dito palikod. Ayan. Kung dating 142, magiging 148 para sa frame to. Ito naman sa mga Ford, kung dating 100, magiging 110 siya. Ayan. May mga iba kasi kaming customer na hassle daw pag nalalaglag yung conversion niya, yung parang spacer. Ayan. Para hindi nalalaglag yung spacer pag nagtatanggal kayo ng hubs, ang gawin nyo, kuha kayo ng pandikit yung mga mighty band. Ayan. Meron akong nagawang sample dito. So, ayan. Pansin nyo, mas malaki na to. Meron siyang dugtong. Ayan. Yung spacer kanina ginamit natin para maging boost siya. Yan. Kung dati maluwag, ngayon saktuhan na lang siya. Yan. Kung dati maluwag, ngayon sakto na lang siya. Yan. Hindi na siya alog-alog. Ayan. So, ayan yung sagot sa tanong ng mga kadalasan kung bakit wala pa rin naglalabas ng mga boost type na middle end na mga hubs katulad ng Pops Pro 1 kasi nga meron naman conversion na nabibili. Ayan, ito kasi yung kagandahan pag ang hubs mo non-boost, pwede mong ibenta sa mga naka-boost type na frame at saka mga naka non-boost user kasi bilhin lang naman ng mga naka non-boost is yung spacer. Unlike pag mga boost type, kunwari yung hubs mo sa harap likod naka boost type, pag ibebenta mo, ang magiging market mo na lang is yung mga boost type na frame. Ayan, di mo na magiging market yung mga naka non-boost. Ayan, katulad sa mga non-boost, kahit alin sa dalawa, market pa rin. So, ayun yung kagandahan pag mga non-boost yung parts na hubs. Ayan. Sa mga magtatanong din, paano yung sa may rotor? Ang kagandahan nito, pag bumili ka nito, ayan, adapter, kasama na yung spacer niya sa rotor spacer para ma-adjust din yung bolt. And sa mga magtatanong na naman ng bolt, meron na rin siyang kasamang bolt. And ang kagandahan dito, titanium niya, di stainless din. And hindi na siya namamagnet at hindi na siya pinakalawang. So, ayun ang sagot sa mga laging nagtatanong sa akin about sa mga non-boost, paano ba maging boost type. Yeah. So, thank you mga paps, mga padyak. Mga nasa malalayong lugar naman na gusto magpakita ng suportas dito sa Pops Bike Shop at gusto mag-order,
Ayan, visit lang kayo dito sa mga legit account namin. Dito lang kayo pwedeng makipag-transact para legit at di kayo may scam. Visit lang kayo sa TikTok, Shopee, Lazada namin. Pops Bike Shop Official. Ayan, ito yung mga legit account namin. Jason Bike Parts, Bikers Need. Thank you mga Pops, mga Padjak. Ayan, dito na kayo makipag-transact at mag-order. Thank you.